Magandang araw mga katambay. Welcome back sa Trending Tambayan PH. Tambayan ng lahat ng trending na balita, local man o international. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka lagi sa mga mainit na usapan. Ngayong araw talakayin natin ang isa sa pinakamalaking air attack na ginawa ng Russia laban sa Ukraine, mismo sa kabisera nito, sa Kyiv. Ano ang nangyari? Ilan ang nasawi at ano ang epekto nito na nagpatuloy ng gyera? Tara, alamin natin. Ayon sa Ukraine official, isang massive overnight missiles at drone attack ng Russia ang tumama sa Kyiv, ang pinakamalaking airstrike mula nang nagsimula ang gyera. Nasunog ang main government building ng Kyiv, 3 katao ang kumpirmadong patay at 18 ang sugatan. Mahigit 805 drones at 13 missiles ang inilunsad ng Russia. Ayon sa Ukraine at Air Force, 751 drones at 4 missiles ang na-intercept ng depensa ng Ukraine. Sabado ng gabi hanggang linggo ng madaling araw, inulan ng drone at missiles ang kabisera ng Ukraine. Ayon sa Ukraine Air Force sa kanilang Telegram channel, ito ang pinakamalaking overnight air attack ng naranasan ng bansa dahil dito nagkaroon ng malalaking sunog kabilang na sa main government building sa Kyiv. Hindi lang ito military strike, kundi psychological warfare. Ayon sa ilang eksperto, ang intention daw ay takutin ang mga Ukrainians at ipakita na may kapasidad pa ring umatake ang Russia. 3 sibilyan ang naiulat na nasawi sa pag-atake. 18 kataon naman ang sugatan. Ayon sa emergency officials, maliban sa government building, maraming establishmento at residential areas ang nagkaroon ng sunog. Kung iisipin, kahit mahigit 700 drones ang na-intercept ng depensa ng Ukraine, ilang daan pa rin ang nakalusot at nagdulot ng pinsala. Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang air defense, hindi pa rin 100% protektado ang kabisera. Mga katambayan, bakit ba ginagawa ito ng Russia? Una, para ipakita na kaya pa nilang umatake ng malawakan kahit lumalaban ang Ukraine. Pangalawa, para pahinain ang moral ng mga Ukrainians at sirain ang kanilang government centers. At pangatlo, bilang tugon sa mga hakbang ng Europe at Amerikas na suportahan ang Ukraine. Ayon sa ilang analyst, posibleng magdulot ito ng mas matinding suporta mula sa Western allies ng Ukraine. Pero sa kabilang banda, lalong tumitindi ang panganib sa mga sibilyan. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, patuloy din ang diskusyon ng international community tungkol sa peacekeeping at security guarantees para sa Ukraine. Pero malinaw, habang walang tigil ang missile strike ng ganito kalawak, malayo pa ang kapayapaan. Mga katambay, isa namang malagim na yugto sa kasaysayan ng Ukraine ang nasaksihan ngayong linggo. Nasusunog ang kanilang mga gusali pero nananatili ang kanilang depensa at tapang. Ano sa tingin nyo? Ang ganitong klase ng pag-atake ba ay matutulak sa mas mabilis na international intervention? Lalo nitong palalalain ang tensyon. I-comment ang inyong opinion sa baba at don't forget to like, share, and subscribe dito sa Trending Tambayan PH. At dito, ikaw ang bida sa balita.